Magandang araw sa inyong lahat. Hello, hola, bonjour, nihad, sawadee-kap, konnichiwa, annyeonghaseyo, hello, kumusta? Ciao, naimbag na adlaw kada kayo. Pamilyar ba sa inyo ang aking mga sinabi? Yun ang mga pagbati sa iba't ibang lingwahe at dialekto. Yung iba ay narinig natin sa ating mga pinapanood na palabas, kagaya na lamang ng K-drama na pwede nating mabasa sa mga subtitles sa baba ng ating mga pinapanood na parati nating maririnig ang mga salitang annyeonghaseyo. Ang lahat ng yan ay may kinalaman sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Dahil ang ating pag-uusapan ay ang kahalagahan ng pagsasalin. So ano nga ba ang kahalagahan ng pagsasalin? Bakit kailangang magsalin? Bago ang lahat, sa nakaraang tagaulat, nalaman na natin kung ano ang pagsasalin. Ngayon, balikan natin kung ano ang pagsasalin. Ang pagsasalin ay isang paraan ng pagsulat kung saan isinulat muli ang teksto sa ibang wika batay sa gagamitin ng tagasalin. Subalit, hindi nawawala ang diwa ng orihinal nito. Kadalasang ang mga akdang nakasulat sa Ingles ay naisasalin sa Filipino sapagkat ang wikang ito ay ang itinuturing nating mga Pilipino na pangalawang wika ng ating bansa. So ayon kay Ramos, bago man dumating ang mga taga-kanluran, sigurado nang umiiral sa kapuluang impormal na pagsasalin sa oral na komunikasyon. Mahalaga ito sa interbarangay o interetnikong komunikasyon upang ayusin ang mga gusot sa pagitan ng mga magkakaaway na tribo at barangay. Mahalaga ito sa kanilang kabuhayan tulad ng barter system o pagpapalitan ng mga kalakal. Gaya nga nabanggit, barter system. Sa ating nakaraang mga sa ating minsupala na subject, ating nalaman na barter system, ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng komunikasyon at ugnayan sa iba't ibang lahi sa Asia dahil ang ating bansa ay sagana sa kasangkapan. Kung baga, ito ang naging dahilan kaya tayo ay dinadayo ng mga iba't ibang lahi. At paano tayo nagkakaunawaan? Kundi sa pamagitan ng pagsasalin sa kanilang wika at ang kanilang wika is nasalin sa ating wika. Dahil dito, nagkakaunawaan at nagkakaroon tayo ng tinatawag na barter system o pagpapalitan ng mga kalakal. Nang dumating naman ang mga Kastila, kinakailangan ang pagsasalin para sa dalawang layunin. Ito ang pananakop at ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ayon sa aklat ni Vinotoni, kanyang sinabi na sa pamamagitan ng pagsasalin ay sabay na nagaganap ang pagbibinyag at pananakop. Bakit? Dahil kapag ang isang Pilipino na pagbinyagan o nabinyagan ay siya na rin ay nasakop bilang naging Kristyanismo or Kristiyano dahil sa pananampalataya na tumatanggap sa Diyos ng Kristyanismo ay nagpapasakop din sa hari sa Kastila na banal na itinalaga. Lalo na sapagkat iniugnay ng mga misyonero ang pampolitikong pagpapasakop dito sa lupa sa kaligtasan ng kanilang buhay. Kaya bilang bahagi ng layuning mapalaganap sa bansa ang Kristyanismo, isinalin ng mga misyonaryong Kastila sa Tagalog at ibang katutubong wika ang mga aklat, dasalan, katikesmo, awit pansimbahan, sermon, pagsasanay sa mga gawaing pangkabanalan. Kaya tayo, bansang Pilipinas, tayo lang dito sa Asia ang bansang Kristiyano o Kristyanismo. Napansin nyo ba na tayo lang for the entire Asia, tayo lang po ang bansang Kristiyano. Dahil sa mga
nagawa ng pananakop ng mga Kastila dahil naisalin nila ang kanilang mga aklat, dasalan. Kaya tayo mga Pilipino, mas naunawaan natin, mas naintindihan natin, at mas nagamit natin ito para mapanatili ang kulturang na ipamana nila sa atin. Kaya hanggang ngayon, sa kasalukuyan, parami ang mga Kristiyano dito sa ating bansa. Sa pamagitan ng pagsasalin ay naitanim ng mga mananakop na Kastila sa isip at damdamin ng kanilang sinakop ang kanilang mga ideolohiya, paniniwala at pananampalataya. Batay sa kanilang karanasan, sa Timog at Hilagang Amerika, higit na magiging matagumpay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa pamamagitan ng paggamit ng mga wika ng mga katutubo dahil nga sa sinabi ko kanina, mas naintindihan ng mga katutubo kapag isinalin ang kanilang mga aklat pangdasal sa wika ng mga katutubo. Ang panahong ito ng pananakop ng mga Kastila ayon rin sa huli ang maituturing unang yugto ng kasiglahan sa pagsasaling wika ng Pilipinas. Dahil nga tayong mga Pilipino, meron tayong iba't ibang lingwahe ng mga katutubo at dialekto ng mga katutubo. Kaya mahalaga sa atin ang pagsasalin upang tayo ay magkaunawaan at magkaintindihan. Mula sa nabanggit, makikita ang kahalagahan ng pagsasalin sa ugnayang pangkomersyo sa dalawa o mahigit pang bansa sa pagpapairal ng kapangyarihan at kamulatang panrelihiyon. Bukod pa sa mga kahalagahang ito, may malaking bahaging ginagampanan ang pagsasalin sa paglilipat at palitan ng kultura at kaalaman sa buong mundo. Sabi nga ni Almario sa kanyang artikulong Pagsulyak sa kasaysayan ng pagsasalin, kung ang pagkaimbento ng papel ay nagpakahalaga sa lansakan at matagalang pag-iimbak ng matatayog na karunungan at dakilang panitikan, ang pagsasalin naman ang naging mabisang kasangkapan sa pagkakalat at pagtanggap ng anumang naturang pamana ng sibilisasyon at iba't ibang lugar sa buong mundo. Kaya ng nabanggit kanina. Ngayon, balikan natin ang kasaysayan, no? So, sa kasaysayan, marami naibahagi ang mga taga-Griego, no? O epikong Odyssey ni Homer. So, gagaya ni na Aristotle, Plato, Galen, Hippocrates, na meron silang mga scientific na discover, ngunit ito ay naipamana, ngunit ibang lingwahe ang kanilang ginamit dito. Pero bakit naipamana ito sa atin? Dahil sa pagsasalin. Dahil sa pagsasalin, naunawaan natin na meron pala tayong tinatawag na matter. Matter is anything that occupies space and has a mass. Bakit natin naintindihan iyan? Dahil isinalin iyan sa Ingles hanggang isinalin sa wika nating Filipino. Kaya mas naunawaan, mas naintindihan, at tayong mga Pilipino ay mas naging edukado tayo sa mga pamumuhay at paano mamuhay sa komunidad at paano maging national competitive not just sa ating bansa but globally. Tayo ay natuto sa mga scientific method na nadiskubre sa mga taga-ibang bansa, ngunit ito ay naisalin sa ating wika at sa wikang Ingles na pangalawang wika na ating ginagamit. So bakit mahalaga ang pagsasalin? Mahalaga ang pagsasalin upang madaling maunawaan, matutuhan at sa gayon ay mapakinabangan ng masang Pilipino ang mga bagong teknolohiya mula sa dayuhan. Ito ay mapatutunayan ng karanasan ni Teo Antonio, isang manunulat at tagasalin ng Technology at Livelihood Resource Center na kanyang inilahad sa artikulong Pagsasalin ng Kaalaman, Panteknolohiya. Sa artikulong ito ay kanyang sinabi na pinatunayan ng maraming taga-subaybay na mamamayan na dumagsa sa pagbili ng mga babasahing gabay sa kaalaman, panteknolohiya na sila ay natuto, nakinabang at nagamit ang kanilang sa kanilang pag-unlad ang mga babasahing na isalin. So gaya lang lamang ng mga bagong teknolohiya na nabanggit sa example na ito na
pag tayo ay bibili ng international na mga teknolohiya, meron itong lingwahe sa kanila, original, at meron man itong translation. So, base sa translation, doon tayo mas nakakaintindi sa isinalin na mga instruction kung paano gamitin ang teknolohiya. So, dahil sa pagsasalin ng mga instruction kung paano gamitin ang teknolohiya, tayo ay natuto, tayo ay nakaunawa kung paano gamitin ang teknolohiya. Dahil dito, tayo ay may natuto kung paano gamitin, at tayo ay hindi naging ignorante sa mga bagay-bagay na ating gagamitin. So, hindi rin dapat kaligtaan ang kahalagahan sa pagsasalin o pagsulong o pagyabong ng wikang pambansa o sa intelektualisasyon nito mula sa artikulo ni Fortunato na pinamagatang Pagsasalin, Instrumento sa Intelektuasyon ng Pilipino, na napakahalaga ng pagsasaling wika upang mailapat ang mga naimbak na karunungang nasa mga aklat na nasusulat sa Ingles at iba pang intelektualisadong wika. Tumutulong din ang pagsasalin na magkaroon ng mga bagong impormasyon kultural ang mga scholar na babasa sa salin. Ang pag-introduce ng mga bagong konseptong produkto ng pagsasalin ay nakatutulong sa intelektualisasyon. Yumayaman ang kultura ng Pilipino sa pagdaragdag ng mga bagong leksyon. Sa ganitong paraan, napapayaman ang wikang Pilipino at nabubuo ang kultura ng siyensya at mga asignaturang abstract na sa pamamagitan ng bihikulong ginagamit. So bilang pagwawakas, mainam na malaman natin ang sinabi ni Theodore H. Savory tungkol sa universal na gawin ng pagsasalin. Sa lahat ng dako, isinagawa ang mga salin alang-alang sa mga dalisay na layuning utilitaryo at walang ibang nasa tagasalin maliban sa pag-alis ng hadlang na naghihiwalay dahil sa pagkakaiba ng mga wika sa manunulat at mambabasa. Ang pagsasalin ay may malaking kahalagahan sa iba't ibang aspeto sa buhay at lipunan. Ito ay nagbibigay daan sa mga tao na magkaunawaan at mag-usap-usap kahit na sila ay may magkaiba ng mga wika, na nagpapatibay ng ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng mga kultura at bansa. Sa pamamagitan ng pagsasali na ipapanatili ang kultura at identidad ng isang bansa o rehiyon sa pamamagitan ng paghahatid ng mga akda, tradisyon at kasaysayan sa ibang wika. Bukod dito, mahalaga rin ang pagsasalin sa mga negosyo at kumpanya na gustong mag-expand sa ibang bansa o rehiyon upang maabot ang customer at makipag-ugnayan sa mga partner. Sa edukasyon, ang pagsasalin ay nagbibigay ng access sa mga estudyante at scholar sa mga akda at resource materials na hindi available sa kanilang sariling wika. Sa ganitong paraan, ang pagsasalin ay isang mahalagang kasangkapan para sa pagpapalaganap ng kaalaman, kultura at komunikasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bakit naman kailangan magsalin? Kailangang magsalin upang mapalawak ang komunikasyon at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga tao mula sa iba't ibang kultura at wika. Sa pamamagitan ng pagsasalin, nagiging posible na maabot ang mas malawak na mga tao at maiparating ang mga mensahe, ideya at kultura sa taong hindi nagkakaintindi ng orihinal na wika. Nagbibigay din ito ng pagkakataon para sa pagpapalaganap ng kaalaman at impormasyon, pagtutulungan at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa at kultura, pagpapayaman ng kultura at identidad ng isang bansa o rehiyon, at pag-unlad ng negosyo at ekonomiya sa pamagitan ng pagpapalawak ng mga market at komunikasyon sa mga customer at partner. Sa ganitong paraan, ang pagsasalin ay isang mahalagang kasangkapan para sa pagpapalawak ng komunikasyon, pagkakaunawaan at pag-unlad sa iba't ibang aspeto ng buhay at lipunan. Yun lamang at sana marami kayong natutunan. At yan ang aking iniulat tungkol sa kahalagahan ng pagsasalin.